umaga, tanghali, hapon, gabi at kahit hating gabi. Ganyan katindi ang presensya ng mga pulis sa labas ng religious compound ng The Kingdom of Jesus Christ dito sa Davao City. Police visibility lang daw ang sadya ng mga pulis. Pero kapuna-puna ang lapit ng kanilang checkpoint sa isa't isa. Napawa nakaharap sa compound ng simbahan. Pati mga taga-PNP Highway Patrol Group, madalas na rin ang paninikit sa mga sasakyan sa labas ng compound. Ang reklamo ng mga taga-KOJC nakarating kay City Mayor Baste Duterte. Ako nag-declare mo kung war on drugs nga as it could be figuratively or literally, pero ingon ko declare ta na mas serious na siya nga problema gyud compare nimo sa kung unsa man gina-accuse nila o Pastor Kibuloy. Kinisyon naman ni Mayor Duterte ang labis sa presensya ng mga pulis sa labas ng simbahan. Ang lugar na biktima ng pang-aabuso ng mga pulis noong June 10, 2024 kung saan naganap ang marahas na paghahanap kay Pastor Polo C. Kibuloy. And it does not directly affect the lives of individual Filipinos or Davaoenos actually. Unya karon nagsige silang kalas og oras diha nga wa man na hinungdan inefficient unang-una sa tanan na ikaduha kung grave abuse of authority gyud. Nagulo ngayon ang dating tahimik na buhay ng mga manggagawa ng KOJC sa kanilang Davao compound at nangakong patuloy na babantayan ng ari-arian ng simbahan. Nangako naman ang suporta si Mayor Baste sa mga taga-KOJC kasabay ng pag-asang matatapos na sa lalong madaling panahon ang dinadaan ng panggigipit sa Marcos administration. Ako mas moron they are hilarious. Katawanan na ilang ginabuhat. Kaya inguna na sila ka-immature o wala sa kapantong gobyerno nga gihimo nilang murag playground nila nga buhaton nila unsa ilang gusto without even referring to the law. Bisag parehato nahitabo ko. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondehat, SM9 News. Isang open letter ang isinulat ni Vice President Sara Duterte kay PNP Chief General Romel Francisco Marbil. Yan ay kaugnay sa issue ng pagbabawas ni Marbil ng police security detail ng pangalawang Pangulo. Bagamat tiniyak ni Vice President Sara na hindi makakaapekto ang direktiba ni Marbil sa kanyang trabaho bilang Vice President, pero aniya, hindi niya maatim ang tuloy-tuloy na panlilinlang sa mga Pilipino, lalo na kung ang mga kasinungalingan aniya ay mula mismo sa pinakamataas na opisyal ng kapulisan. Sabi ni Vice President Sara sa liham na ang Vice Presidential Protection Division na isinilalim sa PSPG ayon sa utos ng NAPOLCOM ay sadyang ginawa para hindi pakialaman ng matulad ni Marbil ang security ng Vice Presidente. Isa sa mga ipinunto ni Marbil ay may augmentation ang lokal na pulisya sa security ni Vice President Sara tuwing siya ay bumibisita sa mga probinsya. Sagot ni Vice President Sara na kaya nga may Vice Presidential Protection Division para walang hablutan at hindi mabala ang trabaho ng mga lokal na pulisya. Pinasinungalingan naman ng pangalawang Pangulo ang sinabi ni Marbil na nag-request ang hepe sa Office of the Vice President na tanggalan siya ng 75 security detail dahil kailangan ng dagdag na tauhan sa Metro Manila. Sabi ni Vice President Duterte na walang nangyaring request at sinabihan lamang sila ng PSPG na kukunin ang mga tauhan. Hindi na sila aniya nakipagtalo dahil punto ni VP Sara na si Marbil naman ang batas. Paliwanag naman ni Marbil na wala naman silang nakikitang anumang banta laban kay Vice President Duterte, kaya kailangang bawasan ang security detail ng pangalawang Pangulo. Pero tanong ni Vice President Sara sa hepe na kung ano ba ang ibig sabihin ng threat para sa kanya, kung ang banta ba ay maaari lamang magmula sa mga external elements, at kung hindi ba threat kung ang harassment ay nanggagaling mismo sa mga tauhan ng gobyerno. Ipinunto ng pangalawang Pangulo ang mga harassment tulad ng malisyosong pagpapalabas na isang video footage habang siya ay nasa NAIA kung saan kuha ito sa isang lugar na pawang mga empleyado lamang ng paliparan at piling mga tao ang maaring nandoon. Kasama rin aniyang nakuhanan ang kanyang asawa at mga anak na naging banta sa kanilang seguridad. Ibinunyag din ni Vice President Sara na kamakailan ay may mga operatiba ng PNP sa lugar kung saan siya nakatira para mag-casing. Pilit aniyang inaalam ang mismong bahay na kanyang inuupahan at ang bahay kung saan nakatira ang kanyang mga anak. Buti na lang aniya ay napigilan ng mga opisyal ng Homeowners Association. Dagdag pa na tanong ni Vice President Sara na kung sinasabi ni Marbil ay walang banta sa pangalawang Pangulo,
bakit pwede pang mag-request ng dagdag na personnel at bakit nagtira pa ng 45 tauhan ng PNP na si Marbil pa ang pumili. Kaya sabi ng pangalawang Pangulo sa Hepe, pagdating sa seguridad ng kanyang pamilya, siya ang magsasabi kung sino ang karapat-dapat, hindi si Marbil. Sabi niya kay Marbil, batas lang siya at hindi siya Diyos. Sabi naman ni Marbil na ang pag-relieve sa mga security detail ni Vice President Sara ay para sa police visibility. Para sa pangalawang Pangulo, maganda sana ang hangarin kung totoo. Pero kaduda-dudaan niya dahil ang 38 sa 75 PNP personnel ay nagmula pa sa Mindanao at inilipat sa NCR na para bang aniya ay hindi kulang ang pulis sa Mindanao. Matagal ng issue ani VP Sara ang kakulangan ng pulis at hindi mahahabol ni Marbil ang police to population ratio sa pagkuha nito ng tauhan sa kanyang security. Pagbibigay diin ng pangalawang Pangulo na ang kailangan ng PNP ay isang hepe na makabagong mag-isip at gagamit ng makabagong teknolohiya para solusyonan ang problema sa peace and order. Kaya pag-aalala ni VP Sara na kung kaya ni Marbil na ilagay sa alanganin ang kanyang seguridad, paano na lang sa karaniwang taong bayan gaya ng ginagawang intimidation ng PNP sa mga ordinaryong mamamayan para sa pagsilbi ng arrest warrant kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Sabi ni VP Sara na ang pagtanggal ng mga PNP personnel ay nangyari matapos siyang magbitiw sa Department of Education pagkatapos niyang inihambing ang SONA sa isang catastrophic event at kasunod ng paglabas ng cocaine video. Sinabihan niya si Marbil na huwag nang idamay ang mga mamamayan sa lahat ng mga kasinungalingan. Malinaw aniya na ang nangyari ay isang political harassment. Sa huli, paalala ni VP Sara kay Marbil na laging magsabi ng totoo para hindi magkabuhol-buhol ang kanyang mga kwento. Samantala, nanawagan naman si Senator Bato de la Rosa sa mga dating PNP at AFP personnel na bihasa sa unarmed combat na magsabi kung handa silang magbigay ng seguridad at proteksyon kay Vice President Sara. Samantala, para naman kay dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque, napakasama ng naging direktiba ni Marbil na tanggalan si Vice President Sara ng police security detail. Napakasama po ng kanilang plano kasi ibig sabihin, nabawasan ang seguridad ng ating Vice President. May hamon naman si Baste kay Marbil kasunod na naging direktiba ng Hepe. Ginanglan niya pulis, butang na pulis. 75 yung mong gipangita, di ba? Mokuha kag usas Davao, mokuha kag usas sa Bensan, mokuha kag usas Mate, mokuha kag usas didto, dire didto din na. I'm sure makakita kag 75 ka buok nga kwaon nimo sa tibuok Pilipinas. Bisag usa lang sa isa ka istasyon sa Davao o sa bisag unsang lugar, ma-fulfill na nimo imong ginapangita nga number of individuals or heads na kinahanglan nimo i-recall para makadungag ka. O karon, nganong kinahanglan kuhaon man nimo sa usa ka source nimo nga security detail. So, ikaw tubaga na.